Isang mapagpalang gabi muli sa inyo pong lahat. Merry Christmas and advance Happy New Year sa inyo pong lahat. Ilang araw na lang at magtatapos na yung year 2023 at papasok na po yung year 2024. Kaya advance Happy New Year po muli sa inyo pong lahat. Nawa ay patuloy nating maranasan ang pagpapala, ang pabor ng Panginoon sa mga susunod pa na mga taon ng atin pong mga buhay. Sa gabi pong ito, pag-uusapan po natin ang patungkol po sa katapatan ng Panginoon or the faithfulness of God or God's faithfulness sa atin pong mga buhay. Matatapos na yung taong 2023 and we really believe na sa pagdaan po ng 2023, ang Diyos natin ay nanatiling tapat at mananatili siyang tapat magpakailanman. Mula po ng January 1 ng 2023 until now, naranasan natin maaari ang katapatan po ng Panginoon sa atin pong mga buhay. Tapat po ang Diyos kahit anong man ang sitwasyon na nararanasan natin. Kahit paminsan parang feeling natin, Lord, saan ka ba? Andyan ka ba talaga? Pero gusto ko pong sabihin sa inyo na ang Diyos ay nananatiling tapat. No? Siya po ay tapat na Diyos at hindi siya nagbabago kailanman. Ang text po natin ay mula sa 2 Corinthians chapter 4 verses 8 to 10. No? Ikalawang Korinto, mga kabanata 4, mga talatang 8 hanggang 10. We are hard pressed on every side, but not crushed, perplexed, but not in despair, persecuted, but not abandoned, struck down, but not destroyed. We always carry around in our body the death of Jesus, so that the life of Jesus may also be revealed in our body. So, yun yung pag-uusapan natin sa gabi pong ito. Ang katapatan po ng Panginoon sa atin pong buhay. Ito po ang sabi ni Apostle Paul, no nakakanasan nila yung iba-ibang sakit, paghihirap, persecution sa kanila pong buhay. Pero sa kabila noon, may binabanggit pa rin siya mga positibo sa kabila ng mga negatibo nilang nararanasan. Kaya kami yun, sabi niya, we are hard pressed on every side. O ano ba ang pakiramdam pag napipress ikaw? Pag napipiga ikaw, di ba? Tatandaan natin lagi, every time na tayo po'y napipiga, no? 'Di ba? Yung isang niyog, no? Pag piniga mo 'yan, lumalabas yung kanyang gata, no? Yung isang prutas pag piniga mo, lumalabas yung kanya pong katas. So ganoon din yung nangyayari sa atin sa panahon na pigang-piga po tayo sa atin pong sitwasyon na ilalabas nito yung potential na meron po tayo. Tapat ang Panginoon. So pag-uusapan natin yung yung katapatan ng Panginoon sa atin pong mga buhay. First, God's faithfulness in times of hardship. Yung katapatan po ng Diyos sa panahon po ng paghihirap. Sa panahon po na hindi maganda ang ating sitwasyon. Nasabi niya ulit doon, 2 Corinthians chapter 4, verses 8 to 10, we are hard pressed on every side, but not crushed. So, talagang alam mo yun, yung parang dinurog sila. Parang talagang pakiramdam nila ay wala na silang ibang takas, no? Wala na silang matatakasan. Pero ganun pa man, kahit po sila ay pigang-piga na, pero hindi po sila nadurog. Hindi po sila nasira, no? Grabe yun, no? Grabe yun. So, mga kapatid, tatandaan po natin that life often presents us with challenges that seems and insurmountable, no? Dumadating po sa buhay po natin. At yung buhay po natin ay punong-puno ng mga challenges na kung minsan parang ano ba to Lord? Parang hindi na maarok, hindi na masukat, hindi ko na maunawaan yung aking sitwasyon. Bakit ko nararanasan ito? No? We may feel hard pressed on every side, perplexed, or even persecuted. However, let us take heart and remember that God's faithfulness remains unwavering even in the midst of our trial. So sa gabi ito, maaring pakiramdam mo para kang pigang-piga na, no?
kabilaan. Tingnan mo yan, kabilaan, yung parang feeling mo pigang-piga ka. Perplex means is nalilito, naguguluhan, okay? Parang minsan di mo na alam kung anong gagawin mo. Maaaring yung iba sa atin persecuted. Yung iba sa atin ay talagang Pasko pero parang iba yung kanilang nararanasan. Hindi maganda. Pero gayon pa man, no? Lakasan natin ang ating loob at tatandaan po natin mga kapatid, ang katapatan ng Diyos ay nananatili at hindi po ito mababago kahit po sa gitna ng mga pagsubok na atin pong nararanasan. Kapitan natin ang mga pangako ng Panginoon. Kapitan natin ang katapatan ng Diyos sa panahon ng mga paghihirap. In Psalm chapter 37 verses 17 to 18, sabi doon, the righteous cry out. Sino bang mga righteous? Ikaw yon na tumanggap sa Panginoon, nananampalataya sa Diyos. Itinuring ka ng Panginoon na matuwid. No? Sabi niya, the righteous cry out and the Lord hears them. Yung mga matuwid daw, kapag sila po ay umiyak sa Panginoon, papakinggan sila ng Diyos. He delivers them from all their troubles. Tulungan tayo ng Panginoon sa atin pong mga paghihirap, sa atin pong mga kabigatan. The Lord is close to brokenhearted and saves to those who are crushed in spirit. Nandiyan po lagi ang tulong ng Panginoon. He is always available para sa atin. Lakasan mo lang ang iyong loob. He hears our cries and delivers us from our troubles. Napapakinggan ng Panginoon ang iyong mga pag-iyak. At may katapusan ang lahat po ng mga paghihirap na yung pinagdadaanan. When we are broken-hearted or crushed in spirit, He draws near to comfort and save us. Sa panahon na ikaw ay nahihirapan, sa panahon na ikaw ay naguguluhan, sa panahon na hindi mo na alam mo yung gagawin, ang Diyos ay laging may pag-comfort at pagligtas sa atin. Tatandaan natin lagi sinabi ng Panginoon in John 16:33, di ba? I have told you these things so that in me you may have peace. In this world you will have trouble. But take heart, I have overcome the world. So sinabi mismo ng Panginoon, sa Kanya mayroon pong kapayapaan. Pero sa mundo pong ito ay mayroon pong kapighatian. Kaya sabi niya din, take heart. Sa ibang translation, take courage. I have overcome the world. Napagtagumpayan na ng Panginoon ang lahat ng ito. Kaya tayo po na mga sumusunod sa Kanya, tayo po na mga disipulo ni Kristo, tayo din po ay pagpapatagumpayin ng Panginoon sa bawat mga paghihirap na atin pong nararanasan. Hindi ko alam yung sitwasyon mo ngayon. Hindi ko alam kung meron ka bang panghanda ngayong bagong taon, isang pagsalubong mo sa bagong taon. Hindi ko alam kung meron bang laman ang bulsa mo, yung pitaka mo, may pambili ka ba ng mga ipanghanda mo ngayon. Pero isa lang alam ko, merong tapat na Diyos na handang tumulong para sa atin sa panahon ng ating kahirapan o sa panahon ng paghihirap. Pangalawa, tingnan natin yung katapatan ng Panginoon sa panahon po ng kalituhan o kaguluhan. God's faithfulness in times of confusion. Doon pa rin tayo sa 2 Corinthians chapter 4 verse 8, sabi doon, kanina sabi, we are hard pressed on every side but not crushed, perplexed but not in despair, persecuted but not abandoned. So in this journey of life, sa mundo pong ating ginagalawan, we often encounter moments of confusion and uncertainty. Diba? Ako na ba nakakaranas na marami tayong pinapagdadaanan madalas ng mga kalituhan, hindi natin nauunawaan yung mga nangyayari sa ating sitwasyon, no? Although na yung pangalan ko ay Lito, no? Pero alam ko yung marami sa atin po, kahit hindi po Lito ang pangalan mo, ay lumadating sa point na nalilito po tayo dahil sa mga pangyayari sa mundo pong ito. We may question the path we are on or struggle to understand the circumstances we face. Madalas nagtatanong tayo,
Napapatanong po tayo, bakit ko ba nararanasan ito? Bakit ko ba pinagdadaanan ito? Bakit ba ang hirap-hirap ng sitwasyon ko? No? And yet, lagi nating tatatandaan, let us remember that God's faithfulness shines through even in these moments. Yes, may pagsubok, may paghihirap, may mga trials, may mga struggles tayong pinagdadaanan. Pero lagi nating tatandaan na ang katapatan ng Diyos ay nandoon, no? Sa bawat mga nararanasan nating itong mga bagay o sitwasyon. Nandoon ang Panginoon at handa siyang tulungan tayong lahat. Kaya sabi ng Proverbs chapter 3 verses 5 to 6, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways submit to Him and He will make your paths straight. Sa taong ito, sa pagwawakas ng taong 2023, let's commit our lives, let's trust our God sa bawat mga mararanasan natin. Sa mga hindi tiyak na sitwasyon natin sa ating pang mga buhay, ang Diyos ay tiyak sa kanyang ginagawa. Alam niya ang kanyang ginagawa, kaya magtiwala tayo sa Diyos ng lubusan. Ipagkatiwala mo sa Diyos ng lubusan. Magtiwala ka sa Diyos ng buong puso at huwag kang manangan sa sarili mong kaalaman. Magpasakop tayo sa Kanya. Nawa, ngayong 2024, let's submit all our plans to God. Ipagkatiwala natin sa Panginoon ang atin pong mga plano sa Kanya. Tandaan natin, when we trust in Him with all our hearts and submit to His guidance, He will make our paths straight. Kapag tayo daw po ay nagpasakop sa Kanya ng buong puso, okay? Nagpasakop doon sa Kanya pong patnubay, gagawin niya po na tuwid at tiyak ang atin pong mga daraanan. He will provide clarity and direction, leading us towards His perfect will. Bibigyan niya tayo ng maliwanag at direksyon at tayo po ay dadalhin niya papunta po sa Kanya pong kalooban. This year 2024, let's commit our lives to Jesus. Huwag tayong manangan sa sarili nating kaalaman, kagustuhan, kasi lahat tayo ay na-frustrate, lahat tayo ay na-fail, no? At hindi natin alam madalas ang atin pong bukas. Pangatlo, no, nakatapatan ng Panginoon, God's faithfulness in times of weaknesses. Tingnan natin yung katapatan ng Diyos sa panahon ng atin pong mga kahinaan. Sabi ulit doon, we are hard pressed on every side but not crushed, perplexed but not in despair, persecuted but not abandoned, struck down but not destroyed. Sa ibang translation po is knocked down but not knocked out. No? Pwedeng natutumba ka, bumabagsak ka, natatalisod ka, pero hindi ka knocked out, babangon at babangon ka pa rin. There are times when we feel weak, inadequate, or overwhelmed by the burdens we carry. May mga panahon po na pakiramdam natin ang hina-hina natin, kulang tayo, no? At na-overwhelm tayo sa mga nangyayari po sa buhay natin. Yung mga mabibigat na mga sitwasyon natin. However, our faithful God promises to provide strength to weary and power to the weak. Gayunpaman, yes, nanghihina ka. Yes, may pinagdadaanan ka, pero ang Diyos natin ay tapat at nangako na siya po, no, ay magbibigay ng lakas sa lahat po ng mga nanghihina. Papalakasin niya ang lahat ng mga nanghihina. Sabi sa Isaiah chapter 40 verses 21 to 31, He gives strength to the weary and increases the power of the weak. Even youths grow tired and weary, and young men stumble and fall, but those who hope in the Lord will renew their strength. Ang lahat daw po ng umaasa sa Panginoon, bibigyan niya ng lakas. Lahat po tayo nang hihina.
Kahit po gaano ka kalakas, kahit gaano ka ka-spiritual, kahit gaano ka kasipag manalangin, kahit gaano ka kasipag magbasa ng Bible, darating at darating yung panahon, you will feel weak. Pero sabi doon, but those who hope in the Lord. No? Sa iba pang translation, those who wait in the Lord. Ang lahat ng umaasa, lahat ng naghihintay sa Panginoon ay bibigyan niya ng lakas. Kaya we cannot rely sa atin pong sariling lakas. We cannot rely sa ating abilidad. Hindi tayo makakapag-rely, hindi natin maasahan yung savings natin sa bangko. Hindi natin maaasahan yung ating sweldo, yung atin pong mga trabaho. Ang Diyos lang ang higit na maaasahan po natin. Kasi sa isang iglap lang, pwedeng bawiin ng Panginoon kung ano meron po tayo. Kaya wala tayong dapat na ipagmayabang sa harapan ng Panginoon eh. Kasi ang lahat ng yan ay pwedeng bawiin ng Diyos sa isang iglap lang. Ang lakas-lakas mo ngayon, pero hindi mo alam bukas, posibleng babawian ka ng buhay o magkasakit ka. No? At sabi niya pa, they will soar on wings like eagles, like they will run and not grow weary. They will walk and not be faint. Grabe yung Panginoon, no? Sa panahon po na nanghihina po tayo, at kapag tayo po ay dumepende sa Panginoon, papalakasin niya tayo, at bibigyan niya tayo ng sapat na lakas para harapin ang mga challenges na dumadating sa atin pong mga buhay. Sa atin pong mga kahinaan, ang kanya pong katapatan, ang siyang magniningning at magpapaalala sa atin na hindi tayo nag-iisa sa mga pinagdadaanan po natin. Ano man ang sitwasyon mo ngayon, asahan mo, hindi ka nag-iisa. Because our God is faithful and just and He is willing to help us. Ang Diyos po natin ay tapat, siya po ay makatarungan, no? At handang-handa po siyang tulungan ka sa kung ano mang nararanasan mo na sitwasyon ngayon. God's faithfulness, number one, God's faithfulness in times of hardship. Pangalawa, God's faithfulness in times of confusion. Pangatlo, God's faithfulness in times of weaknesses. Sobra pong tapat ang Panginoon at mananatili siyang tapat magpakailanman. Sa pagsalubong mo ngayong year 2024, asahan mo ang Diyos ay nananatiling tapat at patuloy kang pagpapatagumpayin ng Panginoon. Basta patuloy kang umasa at magtiwala sa Kanya ng lubusan. Huwag kang bumitaw, kapatid. Kung paano natin pinagkatiwalaan ang Panginoon ito nagdaang 2023, mas lalo nating pagkakatiwalaan ang Diyos ngayong darating 2024. As we conclude sa atin pong mensaheng ito ng Panginoon sa gabi pong ito, let us reflect on the faithfulness of God sa buhay po natin. Alalahanin natin ang katapatan ng Panginoon sa atin pong mga buhay. Ito mga nagdaang taon, gaano ba katapat ang Panginoon? Tatandaan natin in times of hardship, confusion, and weakness, He remains steadfast and true. Diba sabi ng kanta, they are new every morning. New every morning. Ano yung every morning na yun? Yung awa at habag ng Panginoon. His steadfast love. Yung kanyang pag-ibig. His steadfast love. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. New every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Lagi pong sariwa ang awa, ang pag-ibig ng Panginoon para sa atin. Hindi siya nagbabago, nananatili siyang tapat, nagmamahal, at handang tulungan ka sa bawat pagkakataon ng iyong buhay. So let us hold on to His promises and trust in His faithfulness. May we always remember that God is with us, guiding us
through every step of our journey. Nawa ay patuloy nating alalahanin ang Diyos ay kasama natin at patuloy siya na nagpapatnubay sa bawat hakbang ng ating pong paglalakbay. Maraming salamat po sa inyo. Nawa ay mag-enjoy po kayo ng inyong pong pagsalubong ng bagong taon. Mag-ingat po kayo sa mga paputok. Kakauwi ko lang po actually habang nagsishare po ako sa inyo. Kakauwi ko lang from Kubar. No, na-invite po tayo doon na mag-speak sa isa din pong gawain. No, and we are thankful sa katagumpayan po ng Thanksgiving party po na yon doon po sa Eastern Province. No, tapat ang Panginoon. Salamat sa Diyos. Ako mismo nagpapasalamat sa Panginoon. Sinustain ako ng Lord dito po sa kinalalagyan ko ngayon. And even ngayong araw na ito, pagod po ako. Actually, pagod po ako. Pero salamat sa Panginoon, sinustain niyo po ako sa gabi pong ito. Thank you so much. At nawa ay patuloy po kayong pagpalain ng Panginoon. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, we are so thankful. Sige kapatid, pasalamatan mo Panginoon sa buong taon na pag-ingat niya sa iyo. Salamat o Diyos. Iningatan mo kami sa loob ng taong 2023. Salamat at maaabutan namin ang pagwawakas ng 2023, pagsalubong namin sa 2024. Lord, we thank you for your faithfulness. We thank you for your goodness, O God. Salamat sa lahat ng iyong provision. Salamat sa pag-iingat. Salamat sa kagalingan. Salamat sa mga panalangin na sinagot mo, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa iyong patnubay sa lahat ng araw ng aming buhay. Salamat at patuloy na nasusupply mo ang aming pangangailangan, dakilang Diyos. Salamat sa lahat ng ito. Wala po kaming ibang bukang bibig, kundi pasalamatan ka, Panginoon, sa lahat ng iyong kabutihan at katapatan sa amin po mga buhay. Dalangin ko kung paano mo kami pinagpala noong 2023. Ganun ay mas higit po kami, Panginoon, na maranasan namin ang pagpapala mo ngayong 2024. Ingatan mo yung mga anak mo sa mga paputok sa darating po na December 31 sa pagsalubong namin ng New Year. Tulungan mo ang bawat isa, dakilang Diyos, na patuloy pagkatiwala ang lahat sa iyo na sa amin pong mga buhay, Panginoon. Salamat o Diyos at sa inyo po namin nilalagay ang katagumpayan, ang pagpapala at ang patuloy, dakilang Diyos, na iyong kalooban sa amin po mga buhay sa year 2024. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Huwag po muna kayong umalis, meron lang po tayong announcement. Tayo na po ay manalangin. Dakilang Diyos, thank you so much. Salamat po sa lahat-lahat ng iyong paalala sa amin, pag-encourage sa amin. Salamat sa iyong katapatan. Sa inyo po namin nilalagay ang amin pong mga buhay sa darating na 2024. Mga kapatid, sa ating pagtatapos, patuloy mong taglayin ang pagpapala ng Diyos Ama, ang pagliligtas ng Diyos Anak, at ang patuloy na pag-aaliw ng banal na Espiritu, ngayon at pagpakailanman. Amen. Amen. Nawa ay patuloy na mapagpala ang inyong bagong taon ngayong 2024. God bless everyone and Happy New Year sa bawat isa po.